you do the math. Kaya nagkaka-traffic, kaya nagkaka-aksidente, dala na rin ng kulang ang kusang disiplina. So nilagay namin yung sistema na yan, nag-adapt kami para mawala yung nasasabing korupsyong naganap. Oh, walang gagalaw ah. Yan na. Oh, yan ah. Ito. Okay. Para saan to? Ito officially after implementing a few weeks ago and under testing our system. Today, I would like to inform everybody, those who will pass by the streets of Manila or use our roads, be aware that non-contact apprehension is officially operational today. This is one way of your city government, in our own legal way, to solve animosities between an enforcer and the violators. Naturally, we will progress and make it bigger and make it everywhere in the city of Manila. Today, we're going to launch 36 cameras in the city. So, ano po yung non-contact apprehension? Ibig sabihin, 24 oras, 7 days a week, 365 days a year, mayroon pong traffic enforcer. Kaya lamang technology, camera. Then pictures will be taken to those violators, traffic violators, vehicular traffic violators, and bills will be sent to your respective home. So, whether you're from Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Southern Luzon, o Metro Manila, anytime that you pass by Manila, isipin nyo lagi, may nakabantay sa inyong pamahalaan. Second, para maiwasan natin yung aksidente through discipline. So, gusto ko lang i-update kayo doon sa nangyaring test. In a given area, about 3 weeks ago, ang isang camera maabot ng 700 mahigit na violators in 24 hours. So you do the math. Kaya nagkaka-traffic, kaya nagkaka-aksidente, dala na rin ng kulang ang kusang disiplina. So nilagay namin yung sistema na yan, nag-adapt kami para mawala yung nasasabing korupsyong naganap, korupsyong nagaganap, at korupsyong magaganap. Para maiwasan ng pagtatalo, so we'll just bill you. At para maiwasan ng aksidente, magkusang disiplina na lamang po kayo pagka nasa lungsod kayo ng Maynila. And this is another thing, another effort of the city government to be more efficient in delivery of services and providing certainty with our rules. So hopefully, nakikisuyo ako sa inyo, ayaw po namin maging bilyonaryo dahil sa penalty. Ang gusto nga namin, walang penalty. But this is just, it's up to you. Sort of saying, nasa inyo na talaga yan. At least dito, walang diskresyon ang mayor, walang diskresyon ang department head, walang diskresyon ang traffic enforcer. So traffic enforcement unit later on, as we progress, will literally help you assist in the traffic management.
but violations will be seen by the cameras. Mayor, kasama ba na... Well, tama ka no, isa. This will help also to limit interaction between a violators or suspected violators and the enforcement unit. O talaga maiwasan natin yung COVID. Pero napakamahal po ng penalty ngayon sa Manila. Bagong amendment ang ginawa ng Konseho ng Maynila, halos 5,000 piso ang bayarin ninyo sa mga penalty. And I hope if you got penalized because of violation, you will not do it again. Kasi mas gusto ko pusang disiplina. Now, the other issue is, if you may ask, paano namin malalaman? You will be billed. Paano namin i-contest? Technology is available. It can be shown to any violator. Kaya, kung nasaan lang kayo, huwag na hindi kayo magbabayad ng violation fee or ng inyong violation. Kasi darating ang oras, makakala ninyo, nalusutan ninyo ang lungsod. Pagdating ng pagpaparehistro nyo ng lisensya, pagdating ng pagpaparehistro ninyo ng sakyan, hindi kayo makakapagparehistro sapagkat meron pa kayong pending violation sa city. At by the time na nagawa nyo yon at nalaman nyo yon, gumulong na ang penalty, surcharges, and interest. That may take up to hundreds of thousands or maybe millions. So don't disregard this electronic system. Sa ulitin ko, no? Kaya wala ng diskresyon ng mayor, wala ng diskresyon ng vice mayor, o mga official ng city, department head, and enforcement unit. So piso sa piso tayo ngayon. Kaya yun ang aking panawagan. Wag po. Basta nandito kayo sa Maynila, magdisiplina lang po kayo. Walang penalty. Pero pagka kayo lumabas, nalulungkot po ako sabihin sa inyo, ang kalaban nyo na ang computer. Yes. Yes. Para ito, babalaman ko sa kanila sa mga kalahit sa video. Hindi, yung 50,000 dati, yung sinasabi ko kanina, yun yung hammer testing namin. So lahat yun, i-disregard namin. This is the official today. So any violator, yan. May i-record. So ang babala ko na talaga, ang mahal po talaga. Maniwala po sa amin. 5 bulig. Talaga, ang pinakamataas, 5,000. Ayoko yung yayaman kami, dala na may violation. Kumita yung syudad, dala ng penalty. Hindi magandang tingnan eh. But, be that as it may, we have to do what we have to do. And to put order and certainty and discipline in the city of Manila. Okay, yung ating command center with about hundreds of cameras for peace and order situation. And soon to be hundreds of cameras for non-contact apprehension with regard to traffic violation. So magkaiba yung sistema, separately, and it runs 24/7 and it records 24/7. Yung isa for peace, yung isa for orderly manner of our community. Okay, pag nakatanggap ka na ng bill, ala ka nang kawala. Kasi nandoon yung picture mo. Oo. Tapos ito pala, paalala ko lang ha. Paalala ko lang. Hinihikayat natin ng tao, tumawid
sa pedestrian. Hikayat natin. That is the preferred way to be safe. So those vehicles that will step in the line, step on the line, no? It is considered violation and the camera will detect it. It is not only violation of the red light, the green light, the intersection, but also yung pedestrian pinangangalagaan ng sistema na safe nakakatawid. Kaya yung ugali natin, di ba? Pedestrian lane, dito tayo. That is a violation. Mahal po yun, mahal. Mayor, other topic po, si QCLGU, tinaas po yung age restriction sa 18. Ang Manila LGU po ba may plan din na itaas yung age restriction ngayong magpapasko? Unang-una, wala kami binago, 18 to 65 pa rin kami. Never kami nag-15. And in fact, I will listen to the specialist na sinasabi ang malakas na infeksyon ay nasa bata at ang bata nagdadala ng infeksyon sa bahay. Unless they are APOR. APORs are like isang senior citizen, no? Wala siyang kasama sa bahay, helpless siya at meron siyang apo. Maaari niya mausasutusan. No? But other than that, no, walang nagbago sa Maynila. Sir, At hindi namin binago despite na may attempt na babaan ng 15. Kaya yung ginawa ng IATF na 18 to 65, nanatili yun sa Maynila. Sir, sa mga malls, hindi pa rin i-allow yung mga bata? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kaya sana, I need their cooperation. There's so many things that we need to attend. And everybody's cooperation is a big help to our effort together to fight the infection, especially holiday season. Alam mo, itong Disyembre, hindi na kami magkatulog-tulog dahil nga sa hindi natin alam ano magiging epekto ng COVID sa ating komunidad. Buti na lang nakamasa ko. Well, una, natutuwa ako, nagpapasalamat ako sa lahat ng participant. Pangalawa, natutuwa ako sa lahat ng dumadapo sa Mayhan Garden sa Pasko sa Maynila dahil nakikinig sila doon sa minimum health standard na pinatutupad. In fact, at 3 o'clock, 4 o'clock, mahaba na pila. Tapos nakikita mo, ang gusto ko lang na nakikita mo sa picture, yung nagdidisiplina sila, talagang sinasyaga nila. That's one. So, I'm happy that yung mga maliliit na negosyante nagkaroon ng additional source of income. Third, dinadagsaga talaga. So, salamat sa Diyos. At na-achieve namin yung goal namin to help businesses and protect jobs and to continue to create jobs whether it's short, medium, or long term. Kaya, yung oras lang ng alas 11, hindi na namin payagan, may curfew. Di ba may curfew tayo eh. Para mabigyan sila ng 1 hour na makauwi. But we will adapt. Ano lang naman, nakikisuyo ko, magdisiplina kayo, ang tao, luluwagan ko pa. The more kayo nagdidisiplina, the more you're not getting infected, luluwagan ko pa ng luluwagan. Kasi gusto ko maging normal ang buhay nyo eh. Yung pagiging normal ng buhay natin habang pandemic, ang normal is nakakalakad ka pero may mask. Pumapasok ka sa mga establishment, may mask at may face shield. Yun yung bagong normal. Pag sinunod yun ng utaw, hindi talaga kami titigil na maghanap pa ng way to generate business and employment. Ayun ako paulit-ulit yung lockdown. Try mo nga ngayon. Ay, oo. Wala po lockdown. Ano lang mo yan, may mga, ano yan, mema. Mema sabi ka. Marami tayo na ngayon. Kaya,
hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, no? I'm really trying to make myself available to you, to the vloggers, and in our own little way, in our account. So to make it always official. Pag wala po kayong nakikita sa Facebook namin, and in fact, even members of the press here, we have our own, what we call chat group. Pag wala kayong nakikita doon, ang tawag ko doon, business. Welcome Barbero po tawag ko. Okay. So, to be straightforward, today, until December 31, walang lockdown sa Maynila. Pero, pag pumalo yung COVID, kasi ano pa lang ngayon, 7, meron pa tayong 24 days. Pag pumalo yung COVID, hihinto ko ang lahat. Lahat. More than anything else. Hindi ako magdadalawang isip. Lahat hihinto ko. Ultimo, i-lockdown ko yung buong Maynila to protect every citizen with regard to health. Kaya nga nakikisuyo, walang lockdown, makisuyo lang, go on with your life, be responsible, pagbalasakit sa isa't isa, tuloy ang Pasko. Ang tanging tanong na lang, kung aabot ka ba sa Pasko? Yan naman ko, hindi ka mawawala. Pero magkakaroon. Batang! Baka lalo ang sakit. Basta tayo, patuloy, paalala. Welcome po kayo sa Maynila. Sa totoo, gusto ko bumalik ulit ang buhay ng negosyo sa Maynila para patuloy na lumago ang trabaho sapagkat yun ang maraming nawalan ngayon. Okay? Pero we have to be responsible. Yun lang naman ang pakisuyo. Kung wala ko ibang pakisuyo, mag-ingat lang. Pag nag-mask ka, kita mo kanina, inubo ko. Di ba na para ako nasamit? Hindi nag-worry siya. Kasi nakamask siya, nakamask ako. So even though we're close, as long as you're wearing mask, you're safe. Most likely. And I'll tell you an experience, katulad yung sinabi ko nakaraan. The last time na naging probable ako is yung photographer ko, ayun, photographer ko si Christian. Siya nakamas, nasa studio kami, nag-uusap kami ng malapitan. The following morning, we turned confirmed positive. And I got tested and quarantined myself. I turned to be negative. See? Yun yung point ko, yung sinishare ko na sa inyo, karanasan ko na, yung hirap na dinadaanan namin na nakikibagay sa utaw, bumababa sa utaw, nananawaga sa utaw, nagtatrabaho, exposed kami. Pero, it really help for you and to others. So, kailangan nyo lang talaga na mag-mask, kung kaya ninyo, face shield, tapos wala mo ng beso-beso, wala mo ng kamay-kamay, magugas lagi, at hanggang kaya, practice physical distancing. Mura sa Divisoria, makakadiskwento ka. Pero pag nagpabaya ka, baliwala lahat ang diskwento mo. Naku, Diyos ko, ako kang lalabas sa ospital. Ngayon, kapag po ito, para maayos. Okay, thank you.